Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mahirap man paniwalaan pero siya pa rin talaga ang pipiliin ko. Ngumiti sa kanya ang doktor. Ayan na. Now, napatawad mo na ba siya? Kaya mo na ba magsimula ng panibagong buhay na kasama siya? Sa loob ng ilang araw na nakasama niya ito noon, ito yung pinakamasayang araw sa buhay niya. Iyon ang Gael na pinapangarap niyang makasama. At nakuha niya iyon. Napatawad ko na siya. Pero natatakot pa rin ako. Hindi lahat na mag-asawa o magnobyo o magnobya ang nakukuhaan talagang para sa kanila sa unang subok lang. Ang iba naman, sa una, padalawa, minsan patatlo pa, bago nila matagpuan ang taong nakatadhana sa kanila. Parang laruan lang na gusto nating ihanap ng kamatch nila. Kahit ang triangle pinapasok mo sa triangle shape na butas. Hindi laging nakukuha sa isang subukan lang, kahit para doon naman talaga yan. Hindi natatapos ang problema pagkatapos ng magpakasal ng dalawang tao. May mga susunod na pagkatapos nito. Sino ba ang makakaalam? Baka sa inyo, kailangan ninyong try to finally match up. At bakit hindi ba? Mahal ka niya. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga taong may bago ng minamahal? Nagtataka siyang tumingin sa doktor. Pinararamdam nila sa iyo ang nararamdaman nila. Mahal ka niya, Lucy. Babayaran niya ang lahat ng mga taon na dapat ay minahal ka niya. Nakikinig lamang siya rito. Sa tingin mo, bakit niya kinukuha ang lahat ng bangungot kapag kasama mo siya? Umiling siya rito. May kung anong nasa isip niya pero parang assuming naman siya. Dahil alam ng puso at isipan mo na nasa tabi mo ang isang taong mapagkakatiwalaan mo. Ang taong pakiramdam mo, safe ka sa tabi niya. Hindi ko alam kung ako ba talaga ang kailangan mo, Lucy. Hindi mo kailangan ng sleeping pills. Hindi mo ako kailangan. Ang kailangan mo ang taong mahal mo, Lucy. Sa kauna-unahang pagkakataon simula na magising siya, ngumiti siya ng totoo. Naniniwala ka ba, Dok, na maliit nga lang ang mundo? Anong ibig mong sabihin? My ex-husband was your first patient, Gabriel Fierro. Nung sinabi kong literal na nagising ako mula sa patay, totoo po yun. Ikiniwento niya rito ang mga nangyari. Sa pagkatapos ng kanilang session, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. At oo, hindi niya ginawa sa una. Kailangan sa pangalawa. Habang nasa bahay ay nakangiti si Lucy na nagluluto. Ngayon lang niya ipagluluto ang pamilya niya. Nakiusap siya sa mga kasambahay na siya ang magluluto sa ngayon. Nagpasama na lamang siyang mamalengke. Nagluto siya ng garlic butter crabs and lobster, lollipop chicken para naman kay Eliasar, chop suey at inihaw na liampo. Nag-bake din siya ng brownies para lalagyan niya ng vanilla ice cream, mamaya para sa dessert. Nang maihanda na niya ang mga pagkain ay nagtaka ang pamilya niya. Anong mayroon dito, Manang? May okasyon ba? Tanong ng daddy niya. Ay sir, hindi po. Si Lucy po ang nagluto ng lahat ng yan. Pati nga po kami ay ipinagtabi niya. Tiningnan siya ng kanyang ama. Anong mayroon dito, anak? Pumunta siya sa tabi nito at inakbayan ito, gaya ng lagi niyang ginagawa noon. Gusto ko lang magluto, Dad.
Ayaw niyo ba? Ipinaghain niya ito at ang mami niya. Dati na niyang ginagawa iyon bilang paglalambing sa mga ito, lalo na kapag kauuwi niya lang galing sa pagkakadestino sa malayo. Kain na tayo? Sabi niya habang hinahanda ang pagkain ni Eleazar. Napatigil siya na makitang nakatulala ang mga ito sa kanya. Ano bang problema niyo? Ngumiti ang kanyang ina na may luha sa kanyang mga mata. Bumalik na ang anak ko. Matagal na ma'am, ano ka ba? Ngumingiti ka na ulit ngayon. Ngayon, umaabot na sa iyong mga mata. What happened on your session today? Tanong naman ng dad niya. Mabuti naman dad. Did the doctor prescribe your medication? May support group ka bang kailangan puntahan? Umiling naman siya. Kumunot naman ang noo ng mga magulang pero hinayaan lang niya ang mga ito. At magana siyang kumain. Bago matulog ay kinausap niya si Eleazar. Pagkatapos niya itong basahan ng bedtime story. Eleazar, pwedeng dito ka muna? Mama, aalis? Hinalikan niya ito sa noo. Kukunin na ni mama si papa, okay? Nanlaki naman ang mga mata ng bata at ngumiti. Mama? Papa? Tatawag ako lagi. Pero dito ka muna ha. Maraming kailangang gawin at pag-usapan ang mama at papa. Pagbalik ko, kasama ko na ang papa. Tumango-tango naman ito. Nang makatulog na ang bata ay pumunta na siya sa kwarto niya para mag-impake. Anak? Nalingon na niya ang nakangiting mama niya. Mami, aayusin mo na ba ang tungkol sa inyong dalawa ni Gael? Ngumiti siya at tumango rito. Anong ipinagkaiba ngayon sa noon anak? Alam ko na po ngayon kung paano ako mahalin. Mahal ko na rin po ang sarili ko, ma. At alam ko na kung paano mahalin ng iba. At syempre, dahil mahal na niya ako ngayon, marami ng oportunidad para sa aming dalawa. Masaya ako para sa'yo. Ako rin po, ma'am. Masaya po ako. Niyakap siya nito. You deserve your happy ever after, anak. Salamat, mami. Happy birthday, bro! Masayang sigaw naman ni Rusty. Nasa garden ng bahay ni Gael silang dalawa ng kaibigan. Ika-33 niyang kaarawan ngayon. Wala siyang maramdaman na special sa araw na ito. Wala man lang siyang pinagkaiba sa sarili niya, 1 taon na nakakaraan. Binati siya ng mga magulang niya kaninang umaga. Maging ang mga kaibigan niya ay binati rin siya. Ito naman si Rusty, nagiinom sa bahay niya. His assistant was left in his home. Dahil nga 2 raw silang lalaki at nakainom pa. Inihagis niya sa gilid ang kanyang pang-6 na beer. Maligayang kaarawan sa akin. Ano bang wish mo? Ibibili ko sa'yo. Ngumiti ka lang. Tiningnan niya ito na masama. I'm not a smiley person, Rusty. Malay ko ba kung ang birthday resolution mo ay maging palangiti na ngayon? Wika naman ito. Napabuntong hininga siya at binuksan ang bote ng whiskey. Hahayaan niyang malasing siya at wala na siyang pakialam. I want to be happy. That's my wish. Sabi niya bago lumagok ng 3. Kahit na parang nasusunog ang lalamunan niya. Well, hindi ka makakabili niyan. Yun ang bagay na hindi mabibili. Ngunit iyon ay isang bagay na hindi ko mabibili kahit na ibenta ko pa ang kumpanya ko. Hey, huwag mong ibenta yun. Inaantay ko nga yung game mo. Tagal-tagal mong ilabas. Alangan namang ilabas ko yun na hindi pa okay. Dumaan ang katahimikan sa pagitan nila. Akala niya ay nakatulog na ito. Ano nang plano mo ngayon? Nagibit naman siya ng balikat. Go with the flow. Grow old alone. Ikaw,
Same, except the grow alone part. Bata pa naman ako. Gago, 35 ka na kaya, mas matanda ka pa sa akin. Pero bata pa ang puso ko, no? Lahat naman tayo, hindi ba? Ini-enjoy lang niya ang mga huling minuto ng kanyang kaarawan habang nakatingala sa langit. Gusto ko talagang maging masaya. Gagawin ko ang lahat kapag ibinigay mo siya sa akin. Kahit kailan, kahit gaano katagal, kung ano man ang plano mo para sa akin, alam ko na ibibigay mo pa rin sa akin ang kaligayahan ko. At ngayon palang nagpapasalamat na ako. Tila hindi na niya alam ang nangyari pero nasa sala sila ni Rusty. Naalimpungatan siya nang marinig ang doorbell niya. Kung sino man ang nasa labas ay sigurado siyang makulit ito. Nahihilo siyang tumayo at pumunta sa pintuan. Wala na siyang pakialam kung anong hitsura niya. Ang gusto lang niya ay bumalik na sa pagtulog. Sino yon? Napatulala siya sa nakita niya sa harap niya. Ang babaeng nasa harapan niya ay nakasuot ng magandang floral dress. Mas lalo pa itong gumanda noong huli niya itong makita. Nananaginip ba siya? Maybe he is. Bakit naman ito pupunta rito, hindi ba? Nagmamanifest nga ba talaga minsan sa panaginip ang bagay o tao na gustong-gusto natin? This also felt like deja vu. Parang nangyari na ito noon. Napagbuksan na niya ito ng pintuan noon. Ganitong ganito. She had that beautiful smile on her face while looking so beautiful sa kahit na anong suot nito. At ilang luggage ang nasa tabi nito. Yap, nananaginip siya. Maaaring gawin ito dahil nasa panaginip pa rin siya. Kay gandang panaginip. Hinawakan niya ang mukha nito at masuyong hinalikan. Nang matapos siya ay nawalan siya ng malay. Napatulala si Lucy nang bumagsak si Gael sa harapan niya. Tinampal niya ang pisngi nito pero wala pa rin itong malay. Hindi niya kayang buhatin ito. Sinilip niya ang loob at nakita niya si Rusty na tulog pa. Tatawagin na sana niya ito nang may dumating na babae sa bahay ni Gael. Sino kaya ito? Susunduin ko lang po ang mahal na prinsipe. Nakahinga naman siya na maluwag. Akala naman niya ay may bago ng nobya si Gael. Tiningnan nito ang nakabulagta na katawan ni Gael. Kailangan niyo ba ng tulong para maipasok siya? Oo. Napasunod na lang siya ng tingin dito nang akaya nito si Gael ng walang katulong at walang hirap. Nang palabas na ito ay si Rusty naman ang akay nito. Wala sa itsura nito na kaya nitong magbuhat ng isang 6-footer na lalaki. Mauna na kami. Napatango na lang siya rito. Nilapitan niya ito. Nang tapikin niya ang pisngi nito ay naramdaman niyang medyo mainit ito. Sinilat niya ang noo nito at mukhang may sinat ito. Mabilis siyang kumuha ng damit, gamot at bempo. Pinalitan niya ang pang-itaas nito na medyo nabasa na ng pawis. Nang punasan niya ang katawan nito ay napalunok siya. Alam niya ang pakiramdam na mahawakan ito noon. Namula ang pisngi niya sa iniisip. Heto at kababalik niya lang pero parang sinasalakay na agad ng kahalayan ang isip niya. Nilagyan niya ng bempo ang noo nito. Mukhang tulog na ito. Kaya hindi niya mapapainom ito ng gamot. Nagtungo siya sa kusina. Lulutuan na lamang niya ito ng noodle soup, maya-maya. Nang mapadaan sa garden ay nakita niya ang mga bote ng alak doon. Napailing na lamang siya. Tila ba dinlunod nito ang sarili sa alak. Nahagip na mata niya ang banderitas na may nakasulat na maligayang kaarawan. Doon niya lang na-realize na kaarawan ni Gael kahapon. Sayang at may sakit ito ngayon. Hindi sila makakapag-celebrate. Nilinis muna niya ang kalat sa garden bago niya lutuan ito ng chicken soup. Nang matapos ay dinalhan na niya ito ulit. Tinapik niya ang pisngi nito. Gael, wake up! Kailangan mong uminom ng gamot. Bumukas ang mga mata nito at agad iyong tumutok na sa kanya.
Nahihilong ngumiti ito sa kanya. Nagsisimula ko na magustuhan ang aking panaginip na ito. At least sa panaginip ko hindi ka umaalis. Nakaramdam naman siya ng habag dito. Nahirapan din siyang malayo sa kanya. Nagpapasalamat pa rin siya na ginawa nito ang pangako. Lumayo ito sa kanya para ito ay isang mahalagang oras upang muling matuklasan ang kanyang sarili at ilabas ang emosyon na bagahe na dala-dala niya. Totoong nandito ako, Gael. Ngayon umupo ka na at uminom ng gamot. Bumukas sa mga mata nito ng dahan-dahan. Mukhang nahihilo ito. Sinalat niya ang noo at leeg nito at hindi nga siya nagkamali. Tumaas na ang lagnat nito. Marahang dumampi ang kamay nito sa pisngi niya. Hindi ito panaginip, hindi ba? Hinawakan niya ang kamay nito na nasa pisngi niya. Andito ako, Gael. Ngayon kailangan mo munang kumain bago uminom ng gamot, okay? Kinuha niya ang chicken soup at umupo sa tabi nito. Marahan niya pang hinipan ito. Inuumang na niya rito ang kutsara para makakain na ito. Binuksan na nito ang bibig, pero nasa mata pa rin nito ang hindi makapaniwala. Kahit hanggang naubos na nito ang kinakain at nakainom na ng gamot ay parang nakatulala pa rin ito. Lipat ka na sa kwarto mo para makahiga ka ng maayos. Nahihilo ako. Tila nahihiyang sabi nito. Tutulungan kita. Inakay na nga niya ito paakyat ng kama. Pinahiga na niya ito. Paalis na sana siya nang hawakan nito ang kamay niya. Huwag mo akong iiwan, please. Aayusin ko lang ang mga gamit sa baba. Tumango ito at binitawad ang kamay niya. Bumaba na nga siya at pinatay ang mga ilaw. Bumalik naman agad siya sa kwarto nito. Mabilis siyang nagbihis para makatulog na rin. Tulog na ito na nadat na niya. Pinalitan niya ang bempo nito bago humiga sa tabi nito. At tila magic na hindi siya dinalaw ng kanyang mga bangungot. Para naman kay Gael, isa lang panaginip na kasama niya si Lucy. May sakit siya. Baka nga nagdideleryo lamang siya. Imposibleng nandito ito. Ayaw na nito sa kanya. Hindi rin naman siya ganoon kabait para tuparin niya kaagad ang hiling nito. Pero nakumpirma niyang totoo na magising siya kinabukasan. Bumaba na ang lagnat niya at hindi na siya nahihilo. Nakatulog siya ng maayos. Narito siya sa kwarto niya. Nang tumingin siya sa gilid niya, nandoon ito, natutulog na mahimbing. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya para tingnan. Nang dumampi ang kamay niya sa balat nito, ay hindi ito nawala. Nandoon pa rin ito at hinahawakan niya ang mukha nito. Kinurot niya ang sarili at hindi nga iyon isang panaginip. Hinawi niya ang ibang buhok nito. Tila mas gumaganda ito. Nangingitim ang gilid ng mga mata nito. Pero sana, makabawi ito ng tulog habang kasama siya. Gusto niyang lapitan ito at yakapin. Kaya lang, baka mahawahan nga niya ito ng sakit. Napatigil siya nang may maisip siya. Hinalikan niya ito na nakaraang gabi. Totoo bang hinalikan niya ito? At nahimatay siya sa harap nito. Napamura naman siya. Sa lahat ng araw na magkakasakit siya, he was stressed out for the past days dahil medyo may na-delay sa release ng bagong game nila. Marami na sa kanilang mga manlalaro ang naghahanap nito. At least ngayon, gumaan na ang pakiramdam niya. Pinantay niya ang mukha dito. Kahit habang buhay niyang titigan ito. Hindi niya akalain na makakalapit pa siya uli rito. Ito ang matagal na niyang pinapangarap. Ang magising na nasa tabi niya ito. Simula noong unang may mangyari sa kanila. Marami na siyang plano simula noon. Pero ngayong bumalik ito ng biglaan. Tila nakalimutan na niya ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin kasama ito. Kanina ka pa bang gising? Narinig niya ang sabi nito. Oo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at itinuon iyon sa kanya. Sinulat nitong muli ang noo at leeg niya. Bumaba na ang lagnat mo. Hindi ka ba nakakatulog? Or nakakapagpahinga?
Umiling naman siya. Na-stress ako lately. Ngumiti naman ito. Alam kong kaya mong ayusin yan. Inabot niya ang kamay niya rito. Nandito ka ba kasi? Gusto mo pa bang subukan ang mga bagay sa pagitan nating dalawa? Ngumiti naman si Lucy. Alam mo ba kung anong birthday wish ko kagabi? Umiiling-iling naman ito. I wanted to be happy. That's my wish. Hindi ko alam na ganito niya kabilis akong pagbibigyan. Ngumiti muli ito. Pareho tayong gustong maging masaya, Gael. At alam nating dalawa kung paano ito gagawin. Hinalikan niya ang likod ng kamay nito. Hindi na siya magiging mapangahas. Tulad noon. Mabagal ang gagawin niya. Gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat siyang lalaki dito. Hindi niya maaaring biglain ito. Bumangon na ito sa kama. Napalunok siya na makita ang suot nito. Nakasuot ito ng satin na night dress. Tumingin ito sa kanya. Nakangiti ito na matamis sa kanya. Magluluto ako ng almusal. Ang tanging nagawa na lang niya ay tumango at ihatid ito ng tingin.